Dalawang modules yung pag-uusapan natin ngayon. Dalawang modules yung pag-uusapan natin ngayon. It's about cash flow estimation and real options and other topics in capital budgeting. So kung maaalala nyo, dun sa mga nauna nating napag-usapan last week, di ba last week, ang pinag-usapan natin yung cost of capital, yung weighted average cost of capital para malaman natin kung magkano ang percent ng babayaran natin dun sa mga hiniram natin sa mga bangko at saka sa mga investors. And then, yung other module na pinag-usapan natin last week, nag-compute tayo ng capital budgeting techniques. So, pinag-usapan natin kung ano ba yung mga criteria kung pipili tayo ng kung pipili tayo ng project. Gumamit tayo ng, ano nga yung mga criteria natin sa pagpili ng project, yung pinag-usapan natin last week? 5 yun eh. Pero pwede kayo magbigay siguro kahit isa, dalawa lang. Pwede ko bang marinig kay Kabulyo kung ano yung 5 na na capital budgeting technique na pinag-usapan natin last week? Kabulyo, good morning. Ako na lang, sir. O sige, Cortez, ikaw, ano ba yung mga ano natin? Criteria. Tama po ba, sir, yung independent tsaka yung manually? Mali. Mali yung manually Mali. dahil mutually yun. Mali din yung Ay, independent. mutually pala, sir. So ano yung 5 Mutually, sir. criteria na pinag-usapan natin last week? Yung gagamitin mo para mag-decide ka kung alin yung pipiliin mo. Ano yung 5? O, syempre, kinalimutan nyo na agad o hindi nyo tinandaan. Tapos pag nag-exam, sasabihin nyo mahirap o kaya hindi itinuro. Ulitin ko, ano yung 5 criteria sa pagde-decide kung tatanggapin mo natin o i-reject yung project? Ronario, may gusto ko bang sabihin? Accounting rate return, yung mga ganun po, net present value. Tama, tama. Hindi accounting rate of return, internal rate of return. Ang saya na itong klaseng to, ang daming natutunan na. Okay, so ako na nga lang sasagot yung criteria na sinasabi ko, pa-off ako ng mic. Yung criteria na sinasabi ko na gagamitin natin, mali pa rin, pabalan. Yung criteria na sinasabi ko, yung 5, NPV, net present value, IRR, internal rate of return, MIRR or modified internal rate of return, payback period at saka discounted payback period. Yun yung 5 pinag-usapan natin na criteria. So, sana tinatandaan nyo kasi sayang naman yung oras natin pare-pareho kung hindi nyo siya tinandaan, di ba? And then, dun sa mga computation natin Tanda ko na, sir, yung WACC. Yung WACC, weighted average cost of capital, yun yung ginagamit natin na interest rate para mag-compute ng net present value, di ba? So, ngayon, dun sa mga pinag-usapan natin last week, lahat ng yon given yung cash flow, di ba? So, bibigyan ka ng cash flow, magkano yung babayaran mong project, magkano yung kikitain mo yearly, tapos given din yung WACC, kukumpitin mo lang yung NPV para malaman mo kung i-accept mo o i-reject mo yung project. Ganon yung pinag-usapan natin last week, di ba? This week, ang pag-uusapan natin is paano ba ma-compute yung mga cash flow. Saan ba galing yung mga cash flow ng year 0, year 1, 2, 3, 4, 5? So yun yung kukumpute natin ngayon, pag-aaralan natin ngayon kung paano ba siya kinukuha. Pero bago yan, nainitan ako. Buksan ko muna yung electric fan. Wait lang. O, paunti tayo ng paunti. Nagwo-walk out yung iba. Okay, so for today, ito ang ating pag-uusapan. Dalawang module siya pero unahin natin yung cash flow estimation and risk analysis. So ito na nga yung sinasabi ko kanina. Kung dun sa mga naunang chapter natin, ang pinag-uusapan natin ay pag-compute ng NPV, dito, ang pag-uusapan natin, saan ba galing yung kino-compute nating NPV? Diba? So, doon papasok yung cash flow estimation and risk analysis. Okay. So bago yan, mag-define muna tayo ng mga terms. So itong first term, naalala nyo pa ba to? Itong free cash flow? Naalala nyo yung free cash flow?
Free cash flow, pinag-usapan natin to ng mga chapter 2, chapter 1 pa lang. Yun yung may formulang ganyan, no? So, free cash flow is the amount of cash na pwede natin gamitin, i-reinvest sa ibang project nang hindi maapektuhan yung ating business. Kumbaga kasi extra to, ito yung excess, ito yung free cash flow na sobra sa ating negosyo. And then, yan yung formula niyan. Pero dito sa ating topic for today, hindi nyo kukumpitin o ikakabisaduhin lang yung formula na yan kasi gagawa tayo ng table para makita nyo kung paano ba nagko-compute ng free cash flow ng mas madali. Hindi yung magpapasok-pasok ka lang ng formula. Second term that I'd like to define would be incremental cash flow. Ano ba yung incremental cash flow? Pag sinabing incremental, dagdag. So, ibig sabihin, pag sinabing incremental cash flow, ano ba yung cash flow na dagdag kita or dagdag gastos kapag pinasok mo yung project na yun? So, kung halimbawa, ngayon, ang pera mo ay 100 lang. Tapos, ininvest mo yung 100, nagkaroon ka ng 150 pagkatapos. So, 100 naging 150. Magkano kaya ang incremental cash flow mo doon? Makaraig, good morning. Si Makaraig muna. Makaraig, good morning. Ayaw akong pansinin ni Makaraig. Sige, si Kabulyo na lang. Kabulyo. 50, sir. 50, tama. So, 50 yung incremental cash flow. So, tatandaan niyo palagi, pag sinabing incremental, yung dagdag lang. Hindi yung 150. Hindi tubo. Iba yung tubo. Pag tubo kasi interest yon. Kasi yung 50 na sinasabi natin na incremental, pwedeng galing yun sa tubo, pwedeng galing sa kinita mo dun sa business. Maraming ibang sources. Pero pag sinabing incremental, ito yung additional na cash flow kapag tinanggap mo yung project. Okay, so kung last week pinag-usapan natin yung independent project at saka mutually exclusive project, this week pag-uusapan natin ano ba yung difference ng expansion project at saka replacement project. Napakadali niyan. Sinong pwede mag-explain kung ano ibig sabihin ng expansion project at saka replacement project? Sir, try, sir. Sige, Alcazar. For the expansion project means expands. Ito po yung pwedeng dadagdagan natin yung mga machineries natin. Pwedeng yung buildings natin is building existing natin or the projects is dadagdagan lang natin or babagoy natin yung expansion, mas palalawakin. Then sa replacement naman po, maybe pwedeng palitan natin yung mga lumang machineries or the other assets po. Very good. Okay, tama yung explanation ni Alcazar. Pag sinabing expansion, dadagdagan mo yung existing. Kapag replacement, aalisin mo yung luma, papalitan mo ng bago. So makikita nyo later on na magkaiba ang computation kapag magdadagdag ka versus kapag meron kang babawasan. Next term that I'd like to define would be sunk cost. In English, ang definition ng sunk cost is an outlay that was incurred in the past and cannot be recovered in the future regardless of whether the project under consideration is accepted. Anong ibig sabihin ng sunk cost? Halimbawa, nag-decide ka, marami kang pera. Sabi mo gusto mo magtayo ng Jollibee sa Barangay Daine, Indang, Cavite. Bago ka pumasok doon sa Barangay Daine ng Jollibee, kailangan syempre magre-research ka, di ba? Magre-research ka kung saan ba pwede maglagay doon sa Daine ng Jollibee. Magre-research ka din syempre kung magkikitain ka ba doon? Ilan ba ang tao doon? Ilan ba ang kumakain sa Jollibee? Yung tao na ba yun, dadami pa ba yung pwedeng maging customer? Or pupunta ba yung mga taga-Tagaytay or Alfonso sa Daine para kumain ng Jollibee? So, syempre, kailangan mong mag-research. And yung research na yon, hindi mo ikaw lang gagawa nun. Meron kang uutusan na research firm para sila yung mag-research kung okay ba na magtayo ng Jollibee sa Daine, Indang, Cavite. Ngayon, babayaran mo syempre yung research group na yon. Ang tawag dun sa ibinayad mo sa research group na yon ay sunk costs. Bakit? Kasi ito yung cost na nagastos mo na at hindi mo na siya mababawi. Kahit na mag-decide ka man na ituloy o hindi ituloy yung Jollibee sa Daine. So halimbawa, ituloy mo yung Jollibee. Yung nagastos mo sa research, hindi mo siya pwedeng ipasok sa investment. Kasi wala namang kinalaman yung research na yon kung itutuloy mo o hindi yung Jollibee Daine. Ngayon, kung nag-decide ka na hindi na ituloy yung Jollibee, gastos pa rin yun. Hindi mo na siya mababawi. So, yun ang ibig sabihin ng sunk cost.
It's a cost or a payment in the past that cannot be recovered in the future. Regardless kung itutuloy mo man o hindi yung project. Naintindihan kung ano yung sunk cost? Sir, Yes. ano sa sir? What kind of cost sir? Relevant or relevant, sir? May kinalaman siya. It's an irrelevant cost. Bakit? Kasi 'di ba sabi ko nga, walang kinalaman. So ibig sabihin, irrelevant yung cost na to. Kaya natin siya pinag-uusapan dahil kapag nagko-compute ka ng project cost, dapat hindi mo isinasama ang sunk cost. Dahil irrelevant nga siya. Yung research dun sa example ko, nag-research ka kung maganda bang magtayo ng Jollibee sa Daine, wala siyang kinalaman doon sa magiging successful ba yung business mo or mas marami kang gagastusin. Kasi expense mo yon whether or not ituloy mo o hindi yung project. So sunk cost is an irrelevant cost. Pero kailangan mo siyang malaman kasi hindi mo malalaman na irrelevant siya kung hindi mo ma-identify yung sunk cost. Naintindihan kung ano ibig sabihin ng sunk cost? Anybody? So, kung walang comment, ibig sabihin na intindihan. Okay. So, yun yung sunk cost. So far, nag-define na tayo ng... Yes, may question ba? Wala naman. Okay, so na-define na natin yung free cash flow, incremental cash flow, expansion, replacement, and then sunk cost. So ngayon, pag i-define naman natin yung opportunity cost. Ano ba yung opportunity cost? So bago ko i-define, magbibigay ako ng example. Halimbawa, gusto mo magtayo ng karinderya. Yung karinderya na itinayo mo, inilagay mo doon sa garahe ninyo sa labas. So in short, wala kang babayaran na renta kasi garahe nyo yan. Pero dapat binabayaran mo pa rin yung sarili mo doon sa renta mo doon sa garahe ninyo. Dahil yung garahe ninyo, kung iba ang nagtayo dyan ng karinderya, kung yung kapitbahay nyo ang nagtayo dyan ng karinderya, babayaran ka niya ng renta, di ba? So yun yung sinasabi natin na opportunity cost. Opportunity cost is the return that could be earned. Return na kikitain mo sana kung sa iba ka naglagay ng karinderya. So, ibig sabihin, ito yung kadalasang pagkakamali ng ibang mga business owner kasi hindi nila sinasama lahat ng cost. O halimbawa, meron kang karinderya so wala kang babayaran sa renta dahil sa'yo yung lugar. Pero, kung halimbawa, yung gas na ginagamit mo sa pagluluto, iisipin mo nun, ay, kasi gas naman sa bahay yan, kasama naman yan sa gastos namin sa bahay, hindi na rin namin yan isasama. Mali yun, kasi yung gas at saka yung space mo ng karinderya is an opportunity cost. Kumbaga, kung ibang nagrenta dyan sa lugar na yan, magbabayad sila. So, dapat pag ikaw, i-consider mo rin siya as rent expense. So, hindi ibig sabihin na babayaran mo yung sarili mo. Ang sinasabi ko lang dito is, i-record mo siya as an expense at ibabawas mo siya doon sa income mo. Para totoong income yung makikita mo. Naintindihan kung ano ang opportunity cost? Yes, sir. Okay, sige. So ngayon naman pag-usapan natin yung mga externalities. Pag sinabing externalities, ito yung epekto sa ating company o sa environment ng mga kung ano-ano mang projects na gagawin natin. So meron tatlong klase ng externalities. Pinakamadali yung sa baba, yung environmental. Ano ba to? So pag sinabi kasi na environmental externalities, ito yung epekto ng project natin sa environment. So hindi siya madaling sukatin, hindi natin alam kung magkano ang halaga ng epekto ng project natin sa environment. Pero kailangan kinoconsider pa rin natin to dahil kung hindi, may possible na negative impact kung hindi nakakatulong sa environment yung project natin. Other externalities would be yung negative within firm externality. Example, yung Jollibee example ko kanina. Magtatayo ka na halimbawa, nag-decide ka na magtayo ka ng Jollibee sa Daine, sa Barangay Daine, Indang, Cavite. Ang question dyan ngayon is, yung mga taga-barangay na malapit sa Daine, pupuntar pa ba sila dun sa Jollibee, sa bayan? O dyan sa Daine na lang sila pupunta? Ikaw pareho ang may-ari ng Jollibee na yon. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng agawan ng customer. Ang tawag doon is negative within firm externality or cannibalization. Ibig sabihin, yung kita mo na sana, nababawasan dahil nangaagaw ka lang ng customer doon sa business mo na malapit din sa'yo.
So, naintindihan natin yung ibig sabihin ng negative within firm externality. Opo, sir. Okay, so syempre ang gusto natin is yung positive within firm externality. Ibig sabihin, nagko-complement yung bago mong project, yung bago mong negosyo doon sa existing mo. So ano ba yung mga nagko-complement ng mga product? For example, kape at saka cake or pastries, yon. So kung meron kang coffee shop, kung magkatayo ka ng panibagong project, mas maganda kung hindi coffee shop ang itatayo mo, kundi isang pastry or bakery. Para at least yung customer ng coffee shop, bibili rin siya doon sa bakery mo. So other example ng mga business na nagko-complement. Anyone? San Diego, Dexter. San Diego. Sir, yung ano, sir? Yes. Yung itlogan, sir. Itlogan at saka Kwek-kwekan, sir. di ba parang parehas lang yon? So ibig Yung mo sabihin, magtitinda ka, sir, ng ano, ng kunyari, sir, meron kang, halimbawa, may itikan ka. Itikan pala, sir. itikan, hindi itlogan. Tama, Oh. tama. Okay, tama yung sinabi ni San Diego. So yung example niya, meron kang itik na tinitinda, tapos sa kabila, pwede nagtitinda ka ng balot o kaya ng quick-quick. So yun, nagko-complement yun. Another possible example na nagko-complement, ako naisip ko lang to, halimbawa meron kang inuman dito sa kabila, nagtayo ka ng bar. So inuman, may videoke. Dapat, kung magtatayo ka ng panibagong business, hindi inuman din na malapit sa kanya kasi mag-aagawan ka ng customer. Negative within firm yun. Para maging positive within firm, kung meron kang inuman dito sa kabila, tingin ko dito sa kabila, magtayo ka naman ng gotohan. Kainan o kaya ng Motel, sir. Motel. coffee. Wag motel. Mali yun. Masama yun. Okay. Sir, Yes. pag swimming pool, sir, tapos magbubukas ka ng water station, tapos car wash, sir, pwede, sir. Para umiikot lang yung tubig, sir. Umiikot yung tubig sa'yo. Pero sa point of view ng customer, hindi siya konektado. Okay. Kumbaga, ang iisipin mo kasi dito, yung point of view ng customer. Kasi yun yung may effect sa firm mo. Sige, Sevilla, ano yun? Computer shop sa tindahan, sari-sari store. Ayun, pwede mga ganon. So, ayun. So, ibig sabihin, naiintindihan nyo kung ano yung positive within firm externality at saka negative within firm externality. Pag negative, hindi ibig sabihin coffee shop din. So, syempre, pwede... Sir, may example ako. Sino yan? Si Ronaldo po. Okay. Nari, nakain naman na po. Ang ingay ng background. So, example yung mga inasal po, tapos sa tapat po yung poultry farm. Again, hindi rin siya tamang example kasi yung example na binigay mo, yung company mo ang makikinabang lang. Ang point of view dapat natin is yung customer. Kasi hindi naman ako kakain sa mga inasal para bumili ng buhay na manok sa poultry farm, di ba? So ang sinasabi mo kasi ngayon, parang supply chain siya. So tama yung sa supply chain pero hindi yun ang ating pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin is yung effect doon sa company mo kapag nagpasok ka ng bagong project, di ba? Pupunta ba ako ng mga inasal, kakain ako ng manok, tapos pagkakain ko doon, bibili ako ng buhay na manok. Anong kalokohan yun, di ba? So, yun yung point nung, at pag negative within firm, ibig sabihin nag-aagawan kayo ng customer. Kapag positive within firm, nagko-complement. Halimbawa sa mga condominium, so ang mga complement dyan, sa baba, may laundry shop, sa baba, mayroong grocery. So, yun yung mga positive na within firm na sinasabi nating externality. Okay. So, dahil na-differentiate na natin kanina, lalo ni Alcazar, ng expansion at saka replacement na project, simulan natin sa expansion of project. So, makinig kayo mabuti kasi importante na matutunan nyo to. Ito yung given natin. So, daanan natin siya. So, sabi, si Allied Company daw, merong naisip na project, yung Project S. Yung Project S, kailangan niyang bumili ng equipment, $900,000 yung halaga. Pag binili niya, tataas daw yung inventory niya ng $175,000, pero tataas din yung mga babayaran niya ng $75,000. So, ang neto, kailangan niyang maglabas ng $100,000. Kasi 175 minus 75, 100,000. So yan yung neto na tataas ng kanyang net operating working capital.
Yung project daw, 4 na taon tatagal. Tapos andyan yung mga sales given. 2,685,000 units sa 2020 and so on hanggang 2023. Tapos each unit daw ay $2 bawat isa. Meron kang fixed cost na 2 million each year. Tapos meron ka ring variable cost na tumataas siya from 1.018 ng 2020 magiging 1.221 ng 2023. And then gumagamit siya ng accelerated depreciation. Yung machine na binili niya magde-depreciate. Tapos ang ginamit niyang method para mag-depreciate is accelerated depreciation. Ngayon, sabi dito, kapag nakompleto mo na daw yung project after 4 years, pwede mong ibenta yung equipment sa halagang 50,000 pesos. So, ito yung salvage value na tinatawag. Bumili ka ng 900,000 na equipment, ginamit mo, after 4 years, ibebenta mo na siya, ang salvage value daw niya is 50,000 pesos. And then, of course, ang tax rate is 40%, and then yung WACC na favorite ni Cortez ay 10%. Okay, so isa-isahin natin kung paano magko-compute ng cash flow nitong expansion na to. So, bibili tayo ng 900,000, may increase na 175 sa inventaryo at saka accounts payable sa 75. So, ang neto niyan is 100,000. So, pag gumawa ka ng timeline, ganito yung itsura niyan. Sa year 0, maglalabas ka ng 900, maglalabas ka din ng 100. Yung 100, yung net operating working capital. Kaya siya negative kasi ilalabas mo siya sa cash mo. Okay? Tapos, sabi, ito yung mga given na sales sa loob ng 4 na taon. $2 per unit, 2 million fixed cost. Ito yung sales, yung first bullet yung sales, yung second bullet yung mga cost, fixed cost at saka variable cost. Tapos gagamit tayo ng accelerated depreciation. So, ganito siya. Ito yung mga given, 2685, 26 in millions to ha. Ilalis lang natin yung 3 zero sa huli. Tapos i-multiply natin sa 2 na sales price. Variable cost per unit given din 1.018 pataas hanggang 1.221. So sales revenue, paano kino-compute ang sales revenue? Kung ilan yung units ng sales multiplied by magkano ang presyo? $2, di ba? So 2685 times 2 equals 5370. So, gawin mo lang din yan sa mga susunod na taon. Variable cost naman. So, ang variable cost per unit is 1.018. Multiply that by the number of sales. So, variable cost is 2375. 1.018 times 2685 equals 2735. Fixed cost given din 2 million. So, ito yan. Inalis natin yung 3 zero kaya naging 2,000. For easier computation. And then depreciation, given na lang muna to sa atin dahil kung walang accounting background, mahirap mag-compute ng depreciation expense. So 297, 405, 135, yan. So ngayon, magkano yung total cost mo? Total operating cost, i-add mo yung variable cost, fixed cost, at saka depreciation expense. Total niya is 5,032. So itong cost na to, ibabawas mo siya doon sa sales revenue mo na 5,370 na benta minus gastos na 5,032. Ang matitira sa'yo, earnings before interest and tax is 338. Nasundan? Paano nakuha yung 338? Sagot! Nasundan? Kung paano nakuha? Minus Yes. minus po yung yung sales, yung sales revenues po, minus po doon yung yung total operating cost. Okay. So ngayon, nung nakuha mo na yung earnings before interest and tax, kukunin mo naman kung magkano yung tax na babayaran sa year 1. So 40% daw yung tax. So 338 times 40%, 135. Ibabawas mo pa to ngayon dun sa kinita mo. 338 minus 135 equals 203. So 203 na lang ang after-tax project operating income. Ngayon, dahil sabi sa ating free cash flow, kailangan nating ibalik yung depreciation. Di ba kung naalala nyo, ito yung formula ng free cash flow. Oh. Binabalik yung depreciation, di ba? So kaya, kahit na binawasan natin siya kanina,
ibabalik natin siya. So, ang dahilan kung bakit inalis na, ibabalik pa ulit, kasi yung depreciation, pampababa ng income yon. Pag pinababa mo ang income, mababa din ang tax na babayaran mo. So, ngayon na nakabayad ka na ng tax, ang natira sa'yo, 203, ibabalik mo na yung mga depreciation para malaman mo yung free cash flow. So, itong mga kulay blue, yan yung free cash flow. Naintindihan ba paano nakuha yung free cash flow? Opo, sir. Opo. Kaso medyo mahaba lang talaga, sir. Mahaba talaga. So, kagaya ng sinasabi ko ng mga nakaraang linggo, mas maiintindihan nyo itong subject matter natin kung magpa-practice kayo ng mga practice exercises na binibigay ko. Yung practice exercises naka-upload na sa Google Classroom, may sagot na din doon. Pero ang nakalagay lang doon yung dulo. So, kukumpitin nyo kung paano ako nakarating doon sa dulo. Kailangan yung alamin kung paano nakarating sa dulo. Okay? So, ayan na yung ating free cash flow. Ngayon, kailangan nating malaman kung ano ba yung net present value nitong project na to. Pero bago yan, itong screen na to, pinapakita kung ano ba yung depreciation na ginamit natin. So, 900 na yung halaga ng equipment. So, ito yung rate na ginamit ng company. So, 900 times 33, 297 sa first year, 45 sa second year, so ganyan. So, given lang siya sa problem natin ngayon. Okay. So, ngayon, sabi naman, pagkatapos daw ng year 4, pwede mo nang ibenta yung equipment na ginamit mo sa halagang 50,000. Tapos, mababawi mo na rin daw yung net operating working capital mo na 100,000. Diba kanina, binaynos natin siya kasi nilabas siya. Nilabas yung 900, nilabas yung net operating working capital na 100. Ngayon naman, after year 4, mabibenta mo ulit yung 950 na lang. Pero yung 100 na nilabas mo nung una, 100 ulit. So, yun yung given. And then, ang tax rate natin is 40%, WACC is 10%. So, paano yan? Salvage value, 50M. Yung pinagbentahan yan, meron pa rin yung tax. So, kailangan mong i-multiply sa 40% yung 50 para ang after-tax salvage value, 30 na lang. So, 30 na lang ang mauuwi mo kasi na-tax yung 20. Ngayon, ibabalik mo yung 100 na sinabi natin kanina. So, ito siya. So, ang cash flows natin ngayon, year 0, negative 1,000. Year 1 is 500, 400 sa 2, 300 sa 3. Saan galing yan? E di yung kinompute natin kanina, ito, 500, 400, at saka 300. Ano nangyari sa year 4? Bakit negative 30 kanina? Tapos dito sa dulo, hindi siya negative 30. Sino makakasagot? Bibigyan ko ng plus 2 sa finals ang makakasagot. Sino? Plus 2. O sige, plus 5. Para ganahan kayo. So, kumbaga, ito, kinopy lang natin yung 1, 2, 3, pero yung 4 na negative 30, pagdating dito, naging 100. Bakit kaya? Sinong gusto ng plus 5 sa finals? Plus 5. Sir, baka po tumaas yung value ng ano? Tumaas yung value ng? Yung assets po nila. Hindi. Asset. Hindi. Walang ganon. Walang hula. Ang sagot dito ay nandyan sa harapan nyo. Bakit kaya negative 30 tapos ngayon ay naging 100? Plus 5? Any takers? Sir. Sige, Sevilla. Bakit? Mula po sa after-tax salvage value, inad niya po yung yung sa tax salvage value, saka yung sa salvage value na tax as ordinary income. Kaya po naging 100 po. Okay, tama si Sevilla. Sevilla, ipaalala mo sa akin yung 5 points mo sa finals. Kanina kasi, di ba, negative 30 siya. Nagbenta siya ng machine, di ba? Yung negative 30 niya, nagbenta siya ng machine na kumita siya ng 30. So, neto nun, 0. Tapos, sabi nga natin kanina, mababalik, marirecover yung net operating working capital na 100. So, negative 30 plus 30 equals 0 plus 100 equals 100. So, yun ang dahilan kung bakit naging 100 yung negative 30 kanina. Naintindihan ba ng lahat? Naintindihan? Opo. Nakuha pa pala? Yes, sir. Naintindihan, pero sir, babalikan, sir. Ha? Babalikan pa yung Ano ulit, Cortez? papanoodin ulit, sir, yung paano mag-compute kasi masyadong komplikado, sir.
Actually, hindi siya komplikado. Napakasimple lang niya pag natutunan nyo. Bago lang sa pandinig nyo, kaya ganyan yung dating. Pero madali lang siya. Para ka lang nagko-compute ng budget mo. So, nagkataon lang na meron mga iba-ibang terminology. Pero, yun nga, ang dahilan. Kasi, yung negative mo na income kanina, dito, negative na free cash flow, kikita ka naman doon sa pagbebenta mo ng lumang machine, di ba? Tapos mababalik din yung net operating working capital. So, ang neto niya, 100. So, in short, pag pinakompute ka ng NPV, ito ang gagamitin mo. Di ba? So, magko-compute ka ng NPV gamit yung formula na tinuro ko sa inyo last week. Ito, pinagsama-sama ko lang yung mga pinag-usapan natin. Pinag-iwahiwalay ko lang kanina. So, ito yung investment mo na 900, 100 na additional net working capital needed na nabawi mo sa dulo. Ito siya. Tapos, ito yung ginawa nating sales. Ipabalan yung sinabi mo kanina na sales revenue, tapos binawas yung mga cost. Pinagsama-sama ko lang sila sa isang page. Tapos, ang cash flow is ito. Ito nasa baba. So, ito nasa baba, yung gagamitin natin pag nag-compute tayo ng net present value. So, the net present value, gamitin nyo yung formula na binigay ko sa inyo last week, is 78.82. So, hindi ko na ipapakompute yung iba, yung net present value na lang. Naintindihan? Nakuha? Nakuha ba kung paano mag-analyze ng expansion project? So, ganun lang siya. Kukumpitin mo lang kung magkano ang kikitain kapag pinasok mo na yung bagong machine. So, yun yung sa expansion. Paano naman kapag replacement? Sabi kanina na ni Alcazar, pag replacement, aalisin mo daw yung lumang machine, tapos gagamitin mo yung bagong machine na bibilhin mo. So, paano siya? Ito yung given natin. Sabi, sa parehong machine na gagamitin natin, ang ating kikitain ay 2,500. Parehong machine, 4 years din ang kanilang expected life. Yung WACC na favorite ni Cortez ay 10% pa rin. Tax rate natin is 40%. So sabi dito, yung daw lumang machine, kapag binenta natin at salvage value, 400 natin mabibenta. Yung cost, kung gagamitin mo yung old machine, 1,000. Labor, materials, and other costs, 1,000. Yung depreciation ng old machine is 100. Yung given naman sa new machine, yung new machine daw, 2,000 yung halaga. Tapos yung labor cost and other costs ng bagong machine ay 400. So from 1,000 sa luma, 400 na sa bago. Ito siguro ang dahilan kung bakit siya magkakaroon ng replacement, di ba? So gawin na natin yung ginawa natin kanina. Sales revenue, constant daw. Doon muna tayo sa lumang machine. Sales revenue, 2,500 daw. Cost daw is 1,000. So, saan galing yung 1,000? Given. Ayan, oh. And then, depreciation, given din 100. So, i-add mo lang lahat ng operating cost, 1,100 yan. Ulitin mo lang hanggang sa dulo. And then, ano yung operating income? So, syempre, ibabawas mo yung 1,1 sa 2,5. Ang sagot is 1,4. Compute tax rate na 40%, 560. After-tax operating income is 840. Tapos, ibabalik mo ulit yung depreciation kasi nga ang gusto nating makuha is yung free cash flow. So, 840 plus 100 equals 940. So, ito rin yung kaninang ginawa natin. Mas madali lang to dahil konti lang yung cost niya. Dun sa nauna kasi, hinabahiwalay niya yung fixed cost at saka variable cost. Ito, pinagsama-sama niya isang 1,000 lang. Naintindihan natin kung paano to? Cortez, naintindihan mo na? Yes, sir. Talaga ba? Ikaw, Bawag. Bawag, naintindihan mo ba? Bawag, nandyan ka ba o inopen mo lang? Babalikan pa. Okay, thank you very much. Pero sige. tama nga kayo, sir. Ano? Kikita nga tayo kapag ano, sir. Mababawi siya kapag binenta naman yung old, sir. Oo nga. So ito, nandito muna tayo sa old ha. Ipapakita, hindi kasi pa pwedeng, tama yung observation mo, Cortez, pero hindi pa pwedeng
kutob-kutob lang ang gagamitin. Kailangan may computation para may basehan. Kasi pwede magkamali. Yung computation nga pwede magkamali eh. Mas lalong pwede magkamali yung kutob-kutob lang. Okay, so ito yung sa old machine. Sa new machine naman, ganito ang mangyayari. So maglalabas ka ng 2,000, pero ibabawas mo dyan yung 400 na salvage value. So ang total na ilalabas mo is 1,600 na lang. Tapos ganun ulit, sales revenue, 2,500. Ang cost nito mas mababa, 400 lang. Pero yung depreciation niya, iba. Dahil iba yung presyo ng machine. Accelerated din yung ginamit niya. Kaya yung una kasi straight line yung ginamit. Kaya pare-parehas na 100. Ito naman, accelerated depreciation kaya magkakaiba. So total operating cost, add mo lang yung 400 tsaka 660 sa 1,060. Ibabawas mo yung 1,060 sa revenue para makuha mo yung 1,440. Compute for tax na 40%. And then may sasabihin ka, bawalan? Wala. Okay. Wala. So, after tax operating income is 864. So, para makuha ang free cash flow, idadagdag natin yung depreciation expense ulit. Ayan. So, ang neto natin, ang free cash flows natin sa replacement ay ito. So, 16, 1524, 1620, 1380, 1316. Okay. So, nakita nyo na yung old machine, ano ang kikitain dyan. Nakita nyo rin kung ano ang kikitain dun sa new machine. Naalala nyo yung term na incremental? Sino nga yung sumagot kanina sa incremental? Si San Diego ba yun? San Diego, ikaw yung sumagot sa incremental, no? San Diego? Po, sir. Yes, okay. So dito, kapag replacement ang pinag-uusapan natin, yung incremental cost lang ang i-consider natin. So kung ano yung bago, dagdag o bagong bawas. So sa ating analysis, ang incremental is year 0, negative 1.6. Bakit? Kasi dun sa old, wala ka namang year 0 dun eh. So negative 1.6 din siya. Yung year 1, paano nakuha yung 584? Sinong gusto ulit ng plus 5 sa finals? Paano nakuha yung 584? Hindi nakasali si si Sevilla. Iba naman, paano nakuha yung 584? San Diego, baka alam mo kasi alam mo yung incremental eh. Plus 5 sa finals ulit. Given. Sino to? Si? De Leon po, sir. De Leon. Ano yung, paano nakuha yung 584? Sir, given po siya. Mali. Sino pa? Sino pa gustong sumubok? Sorry, minus lang po dun. Ronario, anong sagot mo? Paano nakuha yung 584? Sorry, minus lang po dun sa yung sa yung dito po sa revenues. Ay, hindi. O nga po dun po sa sales revenues. Ano yung number? Ano yung number na binawas? Yung po, yung 400 po ba, sir? Mali. Okay, next. Sales Mali. revenues. Next. Sino pang gusto makakuha ng plus 5? Paano nakuha yung 584? Ang sabi natin, Sir, pabalik na incremental. po din, sir. Incremental. Dinefine kanina ni San Diego kung ano ibig sabihin ng incremental. Ngayon, ina-apply na natin siya. So, papaano nakuha ang 584? Sir, Wala. iba-minus po yung Sige, Amoro, ano yun? Sir. Ma-minus yung yung cash flow after po sa cash flow before. so ano nga yun? Ano yun? Ano yung numbers na yun? So binigyan kayo ni Amoro ng bagong clue. Ito sa harapan nyo tutuklawin na kayo. Cash flow after minus cash flow before. Yan yung Pabalik nga gagamitin po, mo sir. para makuha mo yung 584. Sige, ito. So, paano nakuha yung 584? Ang tagal! Naiinip na ako. Sino? Wala. Bibilang ako ng 5 pag wala pa. Sabihin ko na walang plus 5. 5, 4, 3, 2,
1. Sir. Humabol. Sino yung nag-share? Si Sevilla. Sevilla, excuse ka na. Ako na magsasabi. Meron ka ng +5. Okay. Baka naman, sa sobrang dami mong plus, hindi ka na mag-exam. 100 na agad. Okay. So, paano nakuha yung 584? Sinabi na sa inyo ni Amoro. Cash flow after minus cash flow before. Yun yung incremental na sinabi mo kanina, San Diego, di ba? Sa example natin, 150 tsaka 100. Ang sabi mo, 50. Di ba? Sa example natin kanina. So, ganun lang siya. After by minus before. So, 1524, yung cash flow after, minus 940. So, doon ang galing yung 584. Okay? So, yung mga susunod na value, ganun lang din. 1620 minus 940 equals 680. Naintindihan kung paano nakuha yung incremental cash flow? Yes po, okay po. Yes. Okay. Yes, sir. Buti Okay na, naman, sir. naintindihan. Okay. So, yun yung kinaibahan ng pag-a-analyze ng replacement at saka doon sa expansion. Pag expansion kasi, wala kang comparison, bagong-bago. So, diretso lang. Kung ano yung sagot sa dulo, yun na yun. Pag replacement, i-consider mo kasi kung ano yung naging dagdag ng bagong machine. Kasi replace, may papalitan ka eh. Kaya incremental ang gagamitin kapag replacement. Okay, naintindihan? Kung naintindihan, proceed tayo sa ibang mga topic. So, syempre, dito sa capital budgeting, may risk analysis pa rin. May 3 types of risk. Stand-alone, ibig sabihin yung project mo lang. Corporate or within firm, ibig sabihin yung risk ng buong company. And then, market or beta risk, ito yung risk ng project na hindi nawawala kahit na mag-diversify ka pa ng mga projects. So, paano ba mag-measure na ito mga risk na to? Hindi ko siya ipapakompute sa inyo, pero gusto kong makita nyo kung paano ba nag-compute ng mga risk na to. So, bakit ba tayo nag-aaral ng risk analysis? Kasi gusto natin i-adjust yung cost of capital. Dahil remember, sabi natin ay high risk, high reward. High return. High risk, high return. So, ibig sabihin, pag mataas yung risk mo, kailangan itataas mo din yung cost of capital mo. So, yun ang dahilan kung bakit tayo nagko-compute ng risk. So, sa pag-measure ng stand-alone risk, meron 3 types of measurement. Sensitivity analysis, scenario analysis, and Monte Carlo simulation. So, sa sensitivity analysis muna tayo. Sa sensitivity analysis, maggagawa ka ng base case NPV. Sa example natin kanina, ang base case NPV, yun na yun, kung ano yung nakuha natin. That's the base case NPV. Ngayon, kung gagawa ka ng sensitivity analysis, babaguhin mo yung values ng lahat ng mga given kanina. So, babaguhin mo yung price, anong mangyayari pag tinaasan mo yung price, pag binabaan mo, anong mangyayari. Yung fixed cost, pag binabaan mo, anong mangyayari, pag tinaasan mo, anong mangyayari. Lahat ng variables gagamitin mo. Tapos gagawa ka ng graph. Sa graph na yon, makikita mo kung alin yung pinakamatarik na graph. Ibig sabihin, steep na slope. So, kagaya sa example natin, alin dito ang may pinakamatarik na slope? Anyone? Di mapilis. Di mapili sa example natin alin yung may pinakamalaking matarik na slope. Sir. Sir, yung blue. Ano yung blue? Yung Price price. share. Price. Okay, very good. So, ibig sabihin yan, yung price yung may pinaka-steep na slope. So, kapag any changes sa price natin, yung $2 kanina, malaki ang magiging epektong change doon sa buong project natin, sa NPV ng project natin. So, yun yung sensitivity analysis. Babaguhin mo lahat ng variable, tapos titingnan mo kung alin yung pag nagbago, ano yung malaking epekto. So, kagaya dito, yung cost ng equipment, ang liit lang ng steep niya, halos flat na siya, di ba? So, ibig sabihin, walang masyadong epekto yung presyo ng bagong equipment kung magbago-bago man yan dun sa buong NPV natin. Ganun mag-analyze ng risk. So, mas mataas mas matarik yung variable, mas risky. Yung next na method naman is yung scenario analysis. Kung sa sensitivity analysis, nagbabago tayo ng variable bawat isa, so price, cost ng equipment, binago natin. Dito, hindi lahat babaguhin.
gagawa ka lang ng best case scenario at saka worst case scenario. So, diba meron kang base case, yung kaninang pinag-usapan natin. Gagawa ka ng best case scenario, meaning tataas yung demand, for example, or kapag worst case naman, walang demand o kaya masyadong mahal yung equipment. So, hindi mo ma-recover yung ginastos mo. So, example, yung base case natin, ito yung given natin kanina, negative 1,000, 500, 400, 300, 100. Yung financial manager niyan, gumawa ng best case scenario, nag-compute siya ulit ng cash flow, ito daw. Tapos, ang NPV niyan, 7,450. Pero syempre, meron kang worst case. What if wala kang mabenta dahil ayaw ng product mo? So, ito yung gagamitin mo, yung worst case. I-average mo yan using these weights, 25, 50, 25. Ang expected NPV mo dyan is 706. Okay? So, ibig sabihin yan, okay pa rin kahit na merong risk. In fact, medyo yung risk niya mataas pa rin dahil 6.9 din yung coefficient variation. Pero at least ready ka, pwede mong taasan yung cost of capital na required. Kasi nga, diba, high risk, high return. Monte Carlo simulation naman. So, nakadalawa na tayo. Sensitivity at saka scenario. Scenario is worst case, best case. Sensitivity, bawat isang variable papalitan. Sa Monte Carlo simulation, ano siya, computerized simulation. So, ganun din, parang sensitivity analysis na babaguhin yung prices. Pero dahil nga computerized siya, mas madami kang pwedeng i-input na changes. So, magko-compute lang yung computer program para malaman kung magkano yung risk. Okay, so that's it for standalone risk. Sa within firm and beta risk naman, walang masyadong computation dito. Kasi most of the time, subjective or judgmental yung pag-identify ng within firm risk and beta risk. Pero kahit na subjective to or judgmental, hindi ibig sabihin kung sino-sino lang yung hihingan mo ng information or ng input. Siyempre, ang hihingan mo is yung mga tao na merong vast information o malawak na kaalaman about the historical data ng company. So sila makakapagsabi kung gaano ka-risky yung project kasi meron silang experience. So ganun kapag within firm and beta. Okay, naintindihan ba yung risk at saka paano siya mini-measure? Sana naman. So ngayon naman, pag-uusapan natin yung unequal project lives. So ano ba yung unequal project lives? Siyempre, ibig sabihin, meron kang kinukumparang project pero hindi magkaparehas yung timeline nila. Pwede yung isa, 10 taon daw, yung isa, 4 na taon lang. So, unequal siya. Pag kasi ang ginamit mong comparison doon is NPV, mali na yung paggamit mo dahil lugi yung isa 10 years, yung isa 4 years lang. So, hindi sila magkapareho. So, dapat hindi NPV yung gagamitin mo doon. Meron ka dapat ibang gagamitin. Halimbawa ito, sinabihan ka halimbawa ng boss mo na, okay, meron tayong project C, meron tayong project F. Ano ang pipiliin nating project dyan? Mutually exclusive tayo. Isa lang ang pipiliin. Tanungin nga natin si Bernardino. Sige, si De Leon na lang. De Leon? Hello po. Meron kang project C at saka project F. Tinanong ka ng boss mo, ano ang pipiliin mo dyan? Isa lang ang pwede mong piliin dahil mutually exclusive siya. Mutually po, di ba po, sir? Oo, isa lang pipiliin. Yung ano po, yung C po. Bakit C? Kasi po, net present value po, yun po yung may tamang ano po. Kahit pag isa lang po ang kukunin, pag isa lang po ang kukunin, yung NPV pa rin po ang kukunin natin. Okay, tama naman yung sinabi mo na pipiliin mo yung Project C kasi mas mataas ang NPV ng Project C. However, ang laki ng chance na mali ang pinili mo nila yun dahil magkaiba yung project lives nila. Si Project C, 6 years yung project. Si Project F, 3 lang. So, ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng ikumpara pareho dahil magkaiba sila ng project lives. Meron silang unequal project lives. So, in short, kapag may unequal project lives, dapat hindi NPV ang ginagamit.
dapat ang ginagamit is either replacement chain or yung pag-uusapan natin later, equivalent annual annuities. Ko po So, napansin, sir. Okay lang. Yun naman talaga ang objective ko, yung isipin mo kung tama ba o mali yung project lives na sinasabi. So, paano ba yung replacement chain? So, uulitin mo lang yung lower. Kasi diba sabi kanina, 6 years yung project C. Yung project F, 3 lang. So, para maging magkamukha sila, ulitin mo si project F. Ibig sabihin, pagkatapos niya ng year 3, gawin mo ulit year 0. So, ito negative 20, 7, 13, 12. Ulitin mo siya. Negative 20, 7, 13, 12. So, parehas na siya na 6 years. Tapos, kunin mo yung cash flow. Inineto mo syempre sa year 3. Kunin mo yung cash flow, kunin mo yung NPV, at saka ka ngayon magko-compute ng NPV at pipili. So, ngayon, De Leon, ito na yung bagong NPV ni C at saka ni F. Sino na pipiliin mo, De Leon? Si C o si F? Isa lang. Si F po. Si F na. Bakit? Pabago-bago isip mo. Kasi po kanina, sir, yung pinakita po is yung C po is 6 years po siya. So, gumamit po tayo ng replacement change po para po magpantay po sila na 6 years po. Then po, nakita po natin na mas mataas po yung NPV po ng F. So, yun po yung kukunin po natin. Okay, thank you, De Leon. Very good. Tama yung sagot mo. Kanina kasi, mali ang naging desisyon ni De Leon dahil basta siya pumili ng NPV, hindi niya nakita na magkaiba, unequal yung project lives nila. So, noong tinama na natin yung project lives, pareho ng 6 years, nakita natin na si Project C dapat yung pinipili. Kasi si Project C talaga may mas mataas na NPV. Okay. So, yung pangalawa namang method ng pag-compute ng unequal project lives is through equivalent annual annuities or EAA. So, papaano ba ito? Ganito lang siya. I-consider mo na yung NPV na na-compute natin kanina, yun yung present value. 6491 tsaka 5155. Ang ginamit natin dito, class, yung nauna pa ha, yung 3 years pa lang at saka 6 years ha, hindi yung replacement chain ha. Kaya 6491, 5155, mas mataas yung NPV ni Project C kaysa sa Project F. Tapos, dito, pag nag-compute ka ng annuity, aalamin mo kung given this present value, magkano ang makukuha ko taon-taon. So, pag ganito kasi, mapapagparehas mo yung magkaibang taon kasi 6 yung gagamitin mo dito sa kabila, 3 yung gagamitin mo. So, nung nag-compute ka ng EAA, nakita mo na mas malaki ang kikitain mo yearly pa rin sa Project F. Kasi 2,146 yung EAA niya. So in short, parehas ang sagot natin sa replacement chain at saka sa equivalent annual annuities. Naintindihan ba? Anyone, naintindihan natin? De Leon, naintindihan mo? Medyo po, sir. Nalilito pa po. Oo. So De Leon and others, kapag magko-compare ka ng unequal project lives, mas maganda na ang gamitin mo ay EAA kesa sa NPV. Pwedeng EAA or pwedeng replacement chains. So, kasi nga, ito nga ang conclusion natin. Hindi applicable ang NPV if and only if the projects will be repeated at the end of their initial lives. So, ibig sabihin, kung pwede mo siyang ulitin at mutually exclusive siya, ibig sabihin, isa lang ang pwede mong gamitin, hindi mo na kailangan mag-compute ng unequal lives. So, again, the issue arises if and only if the projects will be repeated at the end of their initial lives. Thus, for all independent projects and mutually exclusive projects that will not be repeated, there is no need to adjust for unequal lives. Hindi ka na mag-a-adjust kung independent naman siya kasi pwedeng piliin mo siya pareho. Pag mutually exclusive naman na hindi pwedeng ulitin, hindi ka na rin mag-a-adjust kasi hindi naman pwedeng ulitin, hindi mo siya mapapagparehas. Kanina kasi pwede siyang ulitin. So yung 3 years, naging 6 years din siya. Naintindihan natin? Yes po. Si De Leon na lang ba ang estudyante ko dito?
O dyan pa yung Medyo iba? po, sir. Oh, sir. Opo, sir. Ayan. Oo, naman Sige. po, sir. Sir. Ano yon? So, end of this module, sisimulan ko na yung isa pa nating module. Pero bago yan, patingin naman muna ako ng videos na ulit. Nabawasan tayo na nabawasan. Pa-up naman ako ng video para makita ko lang kung sino pa yun nandito. Ayun, ang fresh, Yung iba, hindi makapag-up ng video. Okay, so ituloy natin ang ating discussion. So this time, pag-uusapan naman natin yung second module natin, which is real options and other topics in capital budgeting. So okay, ano ba ang ibig sabihin pag sinabing option? Personal definition yun ng option. Pag sinabing option, anong ibig sabihin? Pampalit. Si Cortez ba yun? Sino yung sumagot ng pampalit? Sevilla, sir. Sevilla. Tama, pampalit. Option ka lang, hindi ikaw ang pinili. Joke lang. Wow. So, dito sa ating topic, parang ganun din ang ibig sabihin ng real options and real options. Kasi pag sinabing real options, it is the right but not the obligation to take some future action. Ibig sabihin, meron kang choice na gawin itong mga to, pero hindi ka obligado na gawin. Kumbaga, option nga lang. May option ka na gawin yon. So, hindi pa laging available yung option na yon. Pero kapag naging available yung option na yon, kukumputin mo kung tama ba yung gagawin mo. So, meron tayong 4 na real options. Growth options, ito yung options na pwedeng dagdagan mo yung investment mo dahil nakita mo na, maganda siya, dagdagan ko pa nga yung expansion, yung investments ko. Second, abandonment or shutdown options. Kapag nakita mo na hindi na maganda yung investment, may option ka na umalis ka na. Totoong buhay, ganun din. Pag nakikita mo na parang, teka lang, hindi na masyadong okay ito Mayroon kang abandonment option, pwede kang umalis. Third type of option is investment timing option. Paano ba to? So, pag nakita mo yung investment, hindi ka agad papasok sa year 0. Mag-aabang ka muna. Tingnan mo kung okay ba to. Kung hindi siya okay, hindi na ako mag-i-invest. Kapag nakita mo okay siya, pwede kang pumasok. Then lastly, flexibility option. Papakita ko sa inyo later via an example kung paano ba yung flexibility option. So doon muna tayo sa growth expansion. So sabi nga natin, kapag nakita mo na may opportunity to expand at meron kang option, computein mo kung pwede. So example, halimbawa, wala kang growth option. Ito ang iyong cash flow. Pag good ang scenario, kita ka ng 1.5, 1.5, 1.5, NPV is 603. Pero pag bad, kikita ka 1.1, 1.1, 1.1, ang NPV mo negative pa. So ang average niyan is 122. So kung walang growth option, okay din naman, 122, positive pa rin naman. Pero paano kung merong growth option? Meron kang option na mag-expand. So sabi dito, kung may growth option, sa year 2, magdadagdag ka ulit ng 1,000. Kaya negative kasi palabas so negative. Tapos inineto mo siya, so 3,000, 1,500, 500 na lang yung kinita mo dahil naglabas ka ng 1,000. 1,500 plus 5, 6,500. So ang NPV, kung good ang scenario, 3,364. Kung bad ang scenario, ganun pa rin yung kagaya ng kanina. Negative 358. So dito, makikita mo na tumaas yung expected NPV from 1,503 from 122 naging 1,503 yung expected NPV. So, di ba, magandang mag-decide na pasukin mo yung growth options. Tama? Di ba? Nakita mo dati 122 kung walang growth options. Nung nagka-growth options, nakita mo na 1,503 pala siya. So tama? Tama ba yung decision mo na mag-growth option? Anyone? Tama ba? O wala na kayo dyan? Yes, sir. Okay, so tama. Dapat i-avail mo yung growth option. And then, magkano yung option value? Ano ba yung option value? Ito yung difference ng mga NPV mo kapag may option at saka kapag walang option. So sa example natin, sabi 1,503 kapag may option,
Pag wala, 122. So, ang option value, yung halaga ng option is, ima-minus mo itong dalawa, the answer is 1381. Cortez, iniwanan mo yung cellphone mo, may music pa sa background. Nandito po ako. Nandyan ka. Okay. So, yung option value natin is yung incremental din. So, kung dating 122, naging 1503, ang ating option value is 1381. Naintindihan yung growth options? Kung paano nagko-compute para makapag-decide ka kung itutuloy mo ba yung growth option o hindi? Naintindihan ba? Sagot. Hindi po masyado, sir. Bakit di mo naintindihan? Alin dyan yung hindi mo maintindihan? Para ulitin ko. Yung pagkaiba po nung yung, di ba po naging 122 po, pag wala pong option. Tapos kapag yung nagiging growth. Expected NPV po siya, naging 1,503 po. Kasi dun sa growth option natin, sabi natin, meron kang chance na mag-invest ulit ng dagdag. So dito sa year 2, nagdagdag siya ng 1,000. Nung una, 3,000 lang siya. After year 2, sabi niya, ay, dagdagan ko yung investment ko ng 1,000. So nagdagdag siya ng 1,000 dahil nga may nakita siyang opportunity. Pagdating ng year 3, nadagdagan pa yung kita niya ng 5,000. Nung una, 1,500 lang. Tapos dahil nagdagdag siya ng panibagong investment, naging 5,000 na. So, ang total na ng kikitain niya sa year 3 ay 6,500. So, nung nag-compute siya ng NPV, ito na yung ginamit niya. -3, 1,500, 500, tsaka 6,500. Yung bad, ganun pa rin. Kasi wala naman siyang dinagdag dyan eh. Apo. So, naintindihan mo na? Apo, sir. Seryoso? O baka Apo. sinabi mo lang kahit hindi? Hindi, okay na po, sir. Yun po pala, nagdagdag po pala siya ng after 2 years po ng 1,000 po para mas lumaki pa po sa... Correct. Yun ang growth option. Ngayon, kapag abandonment or shutdown option naman, baligtad. Aalis ka. Dahil nakita mo, ang pangit pala ng business. Aalis na ako. So, for example, yung wala kang option na ganon, ito yung scenarios mo. Best case, 1348 NPV. Base case mo is 298. Worst case mo is -1888. So, ang expected NPV mo is 14. Ngayon, nagkaroon ka ng abandonment option. Pwede kang umalis pag pangit yung negosyo. So, nag-decide ka na okay, year 2, aalis na ako dyan sa negosyo kong yan. Ibebenta ko na yung machine. Nung binenta niya yung machine, kumita siya ng 200. Ito yon yung 200. Ngayon, dahil binenta niya na yung machine, year 3 at saka year 4, 0 na siya. Umalis na siya, inabandon niya na eh. So, ito ngayon yung kukumputan mo ng NPV. Yung best case, ganun pa rin. Base case, ganun pa rin. Ang binago natin dito yung worst case kasi nga aalis ka eh. So, yung worst case, 0% na to, hindi na to mangyayari kasi nga, ibinenta mo na yung machine. So, ang mangyayari na lang yung worst number 2. So, pag nag-average ka niyan, ang expected NPV niyan is 214. So, kanina, nung walang option, 14. Ngayon na may option, 214 na. Alin ang pipiliin mo ngayon? Yung may abandonment option o yung walang abandonment option? Wala. Yung abandon, De Leon. Since ikaw na yung sumagot, De Leon, ano ang option value nitong abandonment option natin? From 14, naging 214. Ano ang option value? Sir, ano po ulit, sir? Paulit po. Ano ang option value nitong abandonment na to? Dati siyang 14, naging 214. Ano ang option value? Sir, tama po ba? Mas ginamit po yung worst number 2 po. Mali yung sagot mo. Ang tanong ko sa'yo, nung una, 14 yung NPV niya. Nung nag-abandonment option siya, naging 214. Ano ang option value? Sir. 200 po, sir. 200. Tama si De Leon. Kasi Okay. Binenta Correct. niya pala.
So dahil nag-avail siya ng abandonment option, tumaas ang kanyang pera from 14 to 214. Anong ngayon yung option value? 200. 200 kasi yung tinaas ng NPV. So ganun kapag abandonment. Pag investment timing naman, maghihintay ka dito. So kumbaga parang hindi ka sugod agad ng year zero. So tingnan natin ha. So kung halimbawa wala kang ganung option, wala kang timing option, pasok ka kaagad. Year zero, labas ka 3,000, kikita ka ng 2,000 kapag good. Pag bad naman, labas ka negative 3,000, tapos ang kitain mo lang 450, 450, 450. Pag kinuha mo ang average NPV, ang sagot is negative 58. So good times 50% times 1804 plus 50% times negative 1919, expected NPV mo is negative 58. So kung wala kang timing option, ganyan. What if may timing option ka, tapos naisip mo na, ay okay, hindi mo na ako papasok ng year 0, year 1 ako papasok. Year 1 siya pumasok. So ang good mo niyan is, year 1 ka magkaka-negative 3, sa year 0, 0 dahil hindi ka pumasok. Tapos kikita ka pa rin ng 2,000, tsaka 2,000 ulit. Ano yung bad scenario? Wala. Kasi nga, papasok ka lang naman dito kapag nakita mong maganda ang timing. 'Di ba? So wala kang bad scenario dito. I mean, yung kikitain mo dito ay 0 dahil hindi ka agad pumasok. So 0, 0, 0, 0. So ang expected NPV niyan, average ng 339 at saka ng 0 is 170. So ang NPV sa investment timing option is 170. Ang NPV sa without timing option is negative 58. Iba naman ang sasagot. Anong pipiliin? Without timing option o with timing option? Tanungin natin si Hener. Hener, good morning. Kanina ka pa pala dyan. Hindi kita napansin. Hener, good morning. Oh, hindi mo na naman ako pinapansin. May problema ba tayo? Sinong gustong pumansin sa akin dyan? Sir, ano pa rin po, sir? With timing, sir. San Diego. Okay. So, sabi ni San Diego, with timing yung pipiliin mo. Bakit, San Diego? Para, sir, maiwasan natin yung sir, pagkalugi sa unang taon. Correct. Tama. Tama. Pagkalugi, dun sa overall business mo, malulugi ka dahil yung without timing option, negative ang NPV mo dyan, di ba? So, ang next kong tanong sa'yo ngayon, San Diego, ano ang option value nito? Negative 58 at saka 170. Ano ang option value mo dito? Negative sir? Negative 58 at saka 170. 100 sir? 100. 100. Ano ulit, sir? Yung negative sir? 58. Negative 58 at saka 170. Ano ang option value? 118, sir. Bakit 118? 58, 112. 112. Bakit 112? Bakit 112? 118 pala, sir. Oh, 118. Bakit 118? Minus ko, sir. Dun saan? Mali ang sagot mo, San Diego. Bakit? Ang sagot dito, ang option value mo is 170 pa rin. Bakit? Negative ka na nga dun sa une. Bakit mo papipiliin yan? So in short, hindi mo gagawin tong without timing option kasi negative ka dyan. Ang gagawin mo lang, yung may timing option kasi positive ka dyan. So ang tanong dito, ang sagot dito sa tanong kung ano ang option value, 170 lang. Hindi yung mo pa rin, isasama yung hindi mo isasama yung negative kasi nga iba hindi ka naman pipili kapag negative. So hindi siya kasama sa choices. So maiiwan yung 170 na value ng investment timing options. Nakuha mo, Santiago? Yes, sir. Ano na yun, sir? Parang babaliwalain na yun, sir. Hindi, mali yung term na panggulo. Hindi panggulo ang tawag dyan. Ang tawag dyan, nag-analyze ka. Nag-analyze ka, nakita mo negative.
negative 58. Tapos nung nagkaroon ka ng option, nakita mo 170. Pag tinanong kita, ano ang option value? Siyempre, hindi mo na isasama yung negative. Kasi negative nga eh. Hindi mo naman siya pipiliin, di ba? Hindi siya panggulo. Okay, sir. Hindi mo talaga siya pinili. Option, sir. Oh, gets ba? Gets, Opo, sir. sir. Gets. Pag negative, sir, hindi na yung pipiliin. Yes. Lahat ng negative na NPV hindi pinipili. Sige, sir. Ang pinipili mo lang positive. Kapag independent project, piliin mo lahat ng positive. Kapag mutually Paano, sir, exclusive, kapag ano, sir? pag mutual wait positive, lang. sir. Pag mutually exclusive, ang pipiliin mong NPV yung may pinakamataas. Isa lang kasi pipiliin mo eh. Pag independent project, lahat ng positive piliin mo. Pag negative ang NPV, never mo yan pipiliin kahit kailan. So ano yung tanong mo, Cortez? Kapag parehas naman, sir, na positive, okay lang na piliin niya na, sir, sa independent, sir. Kapag independent, parehas mo silang pipiliin. Pero again, Cortez, pag options, automatic mutually exclusive siya. Okay, sir. Kasi may Gets ko option na, ka sir. nga, di ba, na gawin o hindi. Apo, sir. Yun lang ang pamimilian mo. Hindi pa pwedeng gagawin mo pareho na parang pag-abandonment, o sige, mag-a-abandon ako tapos sasama ako ulit. Walang ganon. Umalis ka na eh. Walang balikan. So, ang Okay, sir. Gets options ko na na po. pinag-usapan natin dito, yung una, mag-expand, magdadagdag ka ng bagong investment. Di ba, delay yun? Nagdagdag tayo ng 1,000 kanina. Yes Sa po. growth expansion. Sa abandonment, aalis ka naman dahil palugi pala, ayoko na dyan. Sa investment timing, ang pag-uusapan naman dito is kailan ka papasok. Sa pang-apat naman, yung flexibility option, ito yung option na pwede kang mag-alter ng mga possible na products na binibenta mo. Kasi ito example dito, yung mga electric utilities kasi, pag gumagawa sila ng kuryente, ang option nila is pwedeng mag-burn sila ng oil o ng natural gas. Kaso yung oil prices, diba, paiba-iba. Minsan sobrang taas, minsan sobrang baba. So pag may flexibility option siya, ibig sabihin, pag mataas ang presyo ng oil, natural gas yung gagamitin niya. Kapag mababa ang oil, oil yung gagamitin niya. So halimbawa naman si BMW, for example, meron siyang dalawang binebentang kotse. Actually, yung isa lang yung binebenta niya, yung sports car. Kapag daw mataas yung demand ng sports car lang yung ibebenta niya. Pero kapag bumaba ang demand ng sports car, meron siyang flexibility option na mag-offer ng mga convertible na kotse. So kung makikita nyo dito, kung wala kang flexibility option, dalawa lang ang choice mo, strong demand o weak demand. Pag strong ang demand, kikita ka ng 2.5. Pag weak ang demand, 1.5 lang. Ang NPV ng strong is 1,005. Ang NPV ng weak ay negative 1,397. So ano ang average niyan? Ito yung expected NPV ng walang option, negative 196. What if meron siyang flexibility option? Pagdating ng year 2, bigla siyang nagpalit ng product, hindi na siya nagbebenta ng sports car. Ang binibenta niya lang ngayon, convertible na. So kung yung dati niyang 1.5, nung nagpalit siya, ginawa niyang flexible, naging convertible na yung binibenta niyang kotse, yung 1.5 naging 2,250. So 2,250 rin yung sa year 3. So pag ganito at nag-compute siya ng NPV ng weak demand, negative 366 pa rin. Pero ang average nila is positive 270 na. So nung walang option, negative 196 ang kanyang NPV. Nung nagkaroon siya ng flexibility option to switch product, naging 270 na. Question, ang tatanungin ko ay si Kabulyo. Kabulyo, gusto ko tanungin. Nandyan ka pa ba, Kabulyo? Yes, sir. Kabulyo, dito sa option natin na to, alin ang pipiliin mo? Yung may flexibility option o wala? Yung meron, sir. Yung meron. Bakit? Mas lumaki, sir, yung ano niya. Yung? Lumaki yung? Yung expected NPV niya naging 270, sir. Okay, very good. Ngayon, next question ko sa'yo, Kabulyo, last na. Ano ang option value nito? Negative 196 kapag walang option, 270 pag may option. Ano ang option value nito? 270, sir. Ano ulit, Kabulyo? 270 po. 270. Bakit 270? Bakit 270? Negative kasi. Ano naman kung negative? Pag negative, ano?
Hindi pipiliin, sir. Very good. Sino yung bumubulong sa yung katabi mo? Sino yung katabi mo na bumubulong sa Oo nga naman, sir. Sinabi nyo, pag negative, huwag pipiliin. Kaya nga, inuulit ko lang naman kasi minsan, paulit-ulit na rin ako sa inyo, hindi nyo pa rin natatandaan. So, inuulit-ulit ko lang para mas matandaan nyo. So, pag negative, hindi nyo pipiliin. So, pag tinanong ka dito kung ano ang option value nito, 270 lang. Wala yung negative kasi pag negative, hindi mo siya pipiliin. Okay, so kung meron kang options, nagko-compute ka, kailangan meron kang post-audit. Kasi kailangan, kine-check kung tama ba yung computation mo. Kasi baka mamaya niyan, compute ka ng compute, niloloko mo lang pala yung boss mo o kaya yung mga may-ari ng company. So, kailangan may audit para makita kung tama yung ginagawa mo. Ang purpose nito is, syempre, since may nagbabantay sa trabaho mo, i-improve mo yung forecast mo ng demand, itatama mo yung pagko-compute, and then yung operations mo din, itatama mo. Kasi, ibig sabihin nun, kapag tinama mo yung, pag meron kang forecast na ganito, mapipilitan kang sundin yung forecast na yun. Kasi ikaw naman na nagbigay ng forecast na yun eh. So, itatama mo siya. Any questions? Kung wala ng question, wala tayong quiz. Pero meron akong in-upload na practice exercises. May question doon, may sagot na din doon, may final answer na. Computein nyo na lang, practicein nyo na lang kung paano siya nag-arrive dun sa sagot na yun. So kapag pinractice nyo yan, mas maiintindihan nyo yan. Kung hindi nyo ipapractice, hindi nyo maiintindihan. Any questions so far?